Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa unang linggo ng mabisang komunikasyon. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang unang paksa sa mabisang komunikasyon. Ang unang paksa sa ating asignatura ay ang audience, layunin at konteksto, ang kanilang epekto sa personal at interpersonal na komunikasyon. Para sa mga layunin, sa pagtatapos ng talakayan ng mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy kung paano ginagamit ng may layunin ang wika at tono sa pagtalakay ng iba't ibang personal at interpersonal na paksa, kabilang ang mga estratehiya sa pagpapadaloy ng usapan at mga elemento ng pakikipag-usap na may pagmalasakit. Kalawang layunin, napahahalagahan ang kahalagahan ng pakikipag-usap na may pagmamalasakit sa pagbuo ng maayos at makabuluhang relasyon sa pamilya, kaibigan at kapwa sa pamamagitan ng pagpapakita ng empatiya at paggalang sa iba't ibang sitwasyon. Ikatlong layunin, nakabubuo ng isang comic strip na nagpapakita ng angkop na paggamit ng wika, tono at mga estratehiya sa personal at interpersonal na komunikasyon. Bago tayo dumako sa pinakapaksa natin ngayong araw, sabay-sabay nating tingnan at obserbahan ang larawan dito sa slide. Unang gabay na tanong, sino-sino ang nakikita mo sa larawan? Ano ang posible nilang relasyon? Maaari mong ilagay sa comment section ng iyong kasagutan. Mahusay. Ang mga taong makikita sa larawan ay ang isang guro at isang mag-aaral. Magaling. Tama ang iyong kasagutan. Maaaring advisor ng estudyante ang guro sa larawan o kaya naman ay subject teacher ng estudyante ang guro. Para naman sa ikalawang gabay na tanong, sa palagay mo, ano ang dahilan kung bakit sila nag-uusap? Muli, maaari mong ilagay sa comment section ng iyong kasagutan. Ikatlong gabay na tanong, saan at kailan posibleng nangyari ang sitwasyong ito? Muli, katulad ng mga naunang katanungan, maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Salamat sa pagbabahagi ng inyong mga kasagutan. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na slide. Para sa iyo, ano ang kahalagahan ng maayos na pakikipag-usap? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Para sa ikalawang katanungan, ikaw, sige nga po pakitanong ang iyong sarili. Marunong ka bang makipag-usap ng maayos? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Sa bahaging ito, magsisimula na tayo sa ating paksa. Kuhanin ang iyong kwaderno para makapagtala ng mahalagang impormasyon. Ayon kay Dalheims, ang kakayahang komunikatibo ay ang kakayahan ng tao na gumamit ng wika ng naayon sa konteksto ng sitwasyong panlipunan. Para kay Dalheims, dapat daw kapag nakikipag-usap tayo, tama yung mga salitang ginagamit natin. Pangalawa, dapat daw tama rin yung tono kung paano natin sinasabi ang mga salita at dapat nakaayon ito sa lugar kung saan tayo nag-uusap. Dapat daw nakaayon din ito sa mga taong kinakausap natin. Uulitin ko, para kay Dalheims, kapag daw nakikipag-usap tayo, dapat tama yung mga salitang sinasabi natin. Pangalawa, dapat tama yung tono o yung paraan kung paano natin sinasabi. At dapat inaayon natin ito sa lugar kung saan tayo nag-uusap.
At pang-apat, dapat din daw inaayon natin ito sa taong kausap natin. Hindi lamang ito tungkol sa gramatika, kundi pati na rin kung paano, kailan at saan gagamitin ang wika. Para kay Del Hymes, hindi sapat na tama lang yung salita. Dapat alam natin kung paano natin sasabihin, kailan natin sasabihin at saan natin sasabihin. Ulitin natin, para kay Del Hymes, hindi sapat na tama lang yung sinasabi natin. Dapat alam natin kung paano sasabihin, kailan sasabihin, at saang lugar sasabihin. Narito ang isang halimbawa para mas madali ninyong maunawaan ang sinasabi ni Del Hymes. Sa sitwasyong ito, habang nag-e-exam sa silid-aralan, may isang batang tumayo at sumigaw ng magandang umaga po sa inyong lahat. Tingin mo, ito ba ay maayos na komunikasyon o hindi maayos na komunikasyon? Bago natin ipaliwanag ang larawan, balikan muna natin yung sinabi ni Del Hymes. Hindi lamang ito tungkol sa gramatika, kundi pati na rin kung paano, kailan at saan gagamitin ang wika. Kanina sinabi natin na hindi sapat na tama lang yung salita. Dapat alam mo kung paano ito sasabihin, kailan ito sasabihin, at saang lugar ito sasabihin. Sa halimbawang larawan, tingin nyo, tama ba yung mga salitang sinabi ng bata? Mahusay. Tama naman kasi maayos yung mga salita. Yun nga lang, hindi tama yung paraan kung paano niya binigkas. Paano niya ba ito binigkas? Pasigaw. Hindi rin tama yung panahon kung kailan niya sinabi. Kailan niya ba sinabi habang nag-e-exam? At hindi rin tama yung lugar kung saan niya sinabi. Saan niya ba sinabi? Sa loob ng silid-aralan. Ito yung sinasabi ni Del Hymes, na hindi sapat na tama lang yung salita. Dapat alam mo rin kung paano ito sasabihin. Mali na pasigaw mong sabihin. Ikalawa, dapat daw alam mo kung kailan sasabihin. Mali na sinabi ito habang nag-e-exam dahil mawawala sa focus yung kanyang mga kaklase. At ikatlo, dapat daw alam mo kung saan sasabihin. Mali na sabihin ito sa silid-aralan. Para masuri ang komunikasyon sa konteksto, binuo ni Hymes ang speaking model. Familiar ba kayo sa speaking model? Maaari niyong ilagay ang inyong kasagutan sa comment section. Narito ang ibig sabihin ng speaking: setting and scene, participants, ends, act sequence, key, instrumentalities, norms, at genre. Ang setting or scene ng lugar at oras kung saan nagaganap ang komunikasyon. Ang scene ay ang sitwasyong panlipunan at psikolohikal. Ngayon, tignan ninyo ang larawan saan kaya ang setting or scene. Maaari niyong ilagay ang inyong kasagutan sa comment section. Para mas madali ninyong maunawaan, narito ang isa pang halimbawa. Mayroon akong hinandang dalawang larawan. Sa unang larawan, ang setting or scene ay silid-aralan. Sa ikalawang larawan naman, ang setting or scene ay sa bahay ng batang nagsiselebrate ng kanyang kaarawan. Tingin nyo, ano kayang pinagbago ng wika, ng paraan ng pagsasabi sa dalawang larawan? Maaari niyong ilagay ang inyong kasagutan sa comment section. Mahusay. Sa unang larawan, dahil ang setting or scene ay silid-aralan, mapapansin natin na ang wika ay mas formal. Sa ikalawang larawan naman, dahil ang setting or scene ay maaaring bahay ng isang bata na nagse-celebrate ng kanyang kaarawan, ang wika ay mas malaya at mas masaya ang usapan. Sumunod, participants. Sila ang mga taong kalahok sa komunikasyon at ang kanilang relasyon sa isa't isa. Sa larawan, makikita natin ang mga kalahok. Sila ay mga estudyante at isang guro. Narito ang isa pang halimbawa. Mayroon akong hinihandang dalawang larawan. Sa unang larawan, inaalok ng estudyante ang kanyang guro ng pagkain.
Sa ikalawang larawan naman, ang lahat ng mga estudyante ay sabay-sabay na kumakain. Tingin ninyo, ano kayang pinagkaiba ng wika at tono sa dalawang larawan? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Mahusay. Sa unang larawan, makikita natin na may paggalang ang wikang ginamit, sapagkat ang kausap nga ng estudyante ay ang kanyang guro. Sa ikalawang larawan naman, kaswal na lamang ang pag-aaya na kumain dahil sila naman ay magkakaibigan. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, magkumustahan muna tayo. Isang malaking ngiti kapag lubos mong nauunawaan ang ating paksa. Kaunting ngiti naman kapag bahagya mo lamang na nauunawaan. At malungkot naman kung hindi mo nauunawaan ang ating paksa. Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Sumunod, ends. Ito ang layunin ng komunikasyon at inaasahang bunga. Tingin ninyo, sa larawan kaya, ano ang layunin at ano ang inaasahang bunga? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Mahusay. Ang layunin dito ay ang paghingi ng pasensya ng unang bata dahil nabasag niya ang baso. At ang resulta o bunga naman ay ang pagpapatawad ng ikalawang bata. At nag-offer na lamang siyang linisin ang nabasag na baso. Ang sumunod naman ay act sequence. Ito ang ayos o pagkakasunod-sunod ng mga pahayag. Narito ang halimbawa. Ngayon, sabay-sabay nating tignan ang larawan. Sa larawang ito, may naiisip na ba kayo? Maaring oo, pero maaring hindi dahil kulang ang larawan. Ngayon, tignan natin ang inihanda kong halimbawa para mas maunawaan ninyo ang act sequence o pagkakasunod-sunod. Narito ang unang larawan. Tingin nyo, ano kayang gustong ipahiwatig ng unang larawan? Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Mahusay. Ang larawan ay nagpapakita ng isang estudyante na papasok sa paaralan dahil siya ay nakasuot ng isang uniforme. Sa ikalawang larawan naman, makikita na kasama niya ang kanyang mga kaibigan papasok sa paaralan. Sa ikatlong larawan, makikita naman na nasa labas ng gate ang guard. Sa ikaapat na larawan, ano kaya ang nais nitong ipahiwatig? Maaari mong ilagay sa comment section ng iyong kasagutan. Eksakto, sa ikaapat na larawan, makikita natin na yung estudyante kanina ay nagpapasa na ng kanyang mga gawain, takdang aralin at mga kinakailangan sa kanyang kurso sa kanyang guro. Dahil naipasa na niya ang mga kinakailangan sa kanyang kurso, siya ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Ganon kahalaga ang act sequence. Kailangan maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga impormasyon para maunawaan ang mensaheng nais na iparating. Ngayon, may inihanda akong isa pang halimbawa. Basahin ninyo at unawain. Tignan natin kung ano sa dalawang halimbawa ang tama at mas nauunawaan. Unang halimbawa, humingi agad ako ng paumanhin sa aking guro at ipinaliwanag ang nangyari. Dahil dito, nahirapan akong makasakay at nahuli ako sa klase. Pagdating ko sa paaralan, kaninang umaga, papasok na sana ako sa paaralan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Narito naman ang ikalawang talata. Kaninang umaga, papasok na sana ako sa paaralan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito, nahirapan akong makasakay at nahuli ako sa klase. Pagdating ko sa paaralan, humingi agad ako ng paumanhin sa aking guro at ipinaliwanag ang nangyari. Mula sa dalawang halimbawa, ano kaya ang mas maayos at mas nauunawaan? Mahusay. Ang ikalawang talata ang mas nauunawaan. Ngayon, balikan muli natin ang ikalawang talata. Kaninang umaga, papasok na sana ako sa paaralan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito, nahirapan akong makasakay at nahuli ako sa klase. Pagdating ko sa paaralan, humingi agad ako ng paumanhin sa aking guro at ipinaliwanag ang nangyari. Bago natin ipagpatuloy, magkumustahan muli tayo. Isang malaking ngiti kapag nauunawaan mo ang paksa.
kaunting ngiti naman kapag bahagya lamang, at malungkot naman kapag hindi mo nauunawaan ang ating paksa. Balik na tayo. Ki, kapag sinabi nating ki, ito ay tumutukoy sa tono, damdamin o saloobin kung paano inihahatid ang mensahe. Para mas madali ninyong maunawaan ay naghanda ako ng isang halimbawa. Kailangan ko ng isang volunteer na magsasabi ng ang sakit sa masaya, malungkot, galit at dismayadong tono. Ang sumunod naman ay instrumentalities. Ito naman yung paraan ng paghahatid ng mensahe. Maaaring pasulat, digital, pasalita at gestural. Ang sumunod naman ay norms. Ito yung mga pamantayan sa pakikipag-usap, kabilang ang verbal at di-verbal na patakaran. Kapag sinabi nating norms, ito yung mga bagay na madalas nating ginagawa kahit na wala sa batas. Kumbaga nakasanayan na natin itong gawin. Para mas madali ninyong maunawaan ay naghanda ako ng ilang mga halimbawa. Narito ang ilang mga halimbawa ng verbal na pamantayan. Una, paggamit ng po at opo kapag nakikipag-usap sa nakatatanda. Tama naman 'di ba mga anak? Kahit na wala ito sa batas, ito yung ginagawa natin. Kapag ang kausap natin ay nakatatanda o kaya naman ay hindi natin kilala, gumagamit tayo ng po at opo. Sumunod na halimbawa, pagbati na magandang umaga po kapag may nakasasalubong. Makikita natin to sa paaralan. Nasa batas ba na dapat kapag nakita mo ang iyong kaklase or iyong guro, ay babatiin mo siya ng magandang umaga? Diba? Hindi naman. Pero ginagawa natin ito dahil ito na yung nakasanayan natin. Katlong halimbawa, hindi paggamit ng masasakit na salita sa kausap. Narito naman ang mga halimbawa ng di-verbal na pamantayan. Una, pagtataas ng kamay bago magsalita sa klase. Nasa batas ba na kapag ikaw ay sasagot, kailangan mong magtaas ng kamay? Hindi naman. Wala naman sa batas. Pero ito yung ginagawa natin kasi ito na yung nakasanayan natin. Sumunod, pagtango ng ulo bilang pagpapakita ng pakikinig o pagsang-ayon. Muli, nasa batas ba ito? Wala naman, pero ito yung ginagawa natin. Ikatlong halimbawa, hindi paggamit ng cellphone habang may nagsasalita sa harap. Wala rin naman ito sa batas, pero ito yung ginagawa natin bilang pagpapakita ng respeto sa kausap natin. Bago natin ipagpatuloy ang talakayan, magkumustahan muli tayo. Isang malaking ngiti kapag nauunawaan mo ang ating paksa. Bahagyang ngiti lamang kapag bahagya mo lamang na nauunawaan ang ating paksa, at malungkot naman kung hindi mo nauunawaan ang ating paksa. Ngayon naman, tatalakayin natin ang genre. Ito ang uri ng diskurso o anyo ng komunikasyon. Narito ang mga halimbawa ng genre. Una, talumpati, nagbibigay ng mensahe o pananaw sa harap ng madla. Kapag sinabi nating talumpati, ito ang pagsasalita sa harap ng maraming tao o ng madla. Kalawang halimbawa, panayam o interview. Ito ang pagtatanong at pagsagot upang makakuha ng impormasyon. Narito naman ang ilang halimbawa pa ng genre. Ikatlo ay debate, pagpapalitan ng argumento tungkol sa isang issue. Ang isang panig sang-ayon, ang ikalawang panig naman ay hindi sang-ayon. Ikaapat, balita, pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pangyayari. Panlima, usapang magkakaibigan. Isa itong uri ng komunikasyon na informal. Bago natin ituloy ang talakayan ay magkumustahan muli tayo. Isang malaking ngiti kapag marami kayong natutuhan. Sa speaking model ni Del Hymes, bahagyang ngiti lamang kung bahagya lamang ang inyong natutuhan at malungkot naman kung wala kayong natutuhan. Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.